Alas 12 na po na tanghali at one balita, Pilipinas na. Imagine mo, sa simpleng barya-barya sa sari-sari store, nakaipon si Kuya Rogelio Cortez ng tumataginting ng 126,000 pesos sa loob ng 2 taon. Posible rin ba yan para sa iyo? Alamin po natin. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Nako, grabe. Nakakatuwa naman si Kuya Rogelio. Nakaipon siya. Alam mo, ito lang si Kuya Rogelio po ay taga La Union. Ang ginawa niya, lahat ng barya na natatanggap niya sa kanyang tindahan, ay tinatabi niya sa isang malaking alkansya. Pagkatapos ng 2 taon, nakaipon nga siya ng 126,000. Paano ba natin maabot ang ganitong ipon? O, una, gumamit din po tayo ng alkansya. Ay, bakit effective? Kapag nakita mo kasi yung pera, di ba? Yung parang may inspire ka di ba? Hindi ka gagagastos. Katulad nga namin Mga iba gumagamit ng container. Ako naman, ang ginagamit ko po itong ipon box. Ayan, ipon box. Meron kami sinishadan dito. Dito, 20 muna. Sinishadan muna, 50. Pag nabuo namin to, may 60,000 ipon challenge. Dito namin nilagay ang barya, dito ang perang papel. Ipon box pong ginagamit natin. At ang kagandahan dito, nagtatabi ka araw-araw. Gawin mo yung ginagawa ni Kuya Rogelio. Bawat na natatanggap, dinediretso sa alkansya. So, in other words, saving is never only about money. It's all about developing a habit. Diba yung pag-uugali mo, yung batasan, mga Bisaya, diba? Yung parang kung nakakaugalian mo na, ay, naku, hanap-hanapin mo na. Number 3, mag-set nga tayo ng savings goal. Katulad nga itong ipon box, 60,000. Diba? So, kailangan mo mag-save ng magkano yan? More or less na mga 5,000 pesos per month. Diba? Times 12, 60,000 yan. Tapos, i-track natin ang progress. At pang-apat po, huwag natin maliliitin yung mga maliliit na barya na yan. Tignan mo, barya-barya, umabot ng 100 plus thousand. Kung araw-arawin, dadami rin yan. Patak-patak. Talagang mapupuno rin yan. At ito pa. Alam mo, para mapabilis talagang pag-iipon natin, magdagdag ka ng extra income. Katulad ni Kuya Rogelio, di ba? Sari-sari store. At syempre naman, nagdagdag rin siya na e-loads. Baka pwede mo i-consider yan. E-loads, or if not, bills payment, or magbenta ng pagkain. Nako, tsak na tsak ko. Ay, nako. Mapapabilis yan. Kaya, para ma-encourage po ang buong pamilya, gawin nating family effort. Ha? At pangalawa, iwasan po natin ang pagkupit. Baka nag-iipon pa kinoon pero dinudukot mo. At syempre naman, iimpok din natin sa mga matataas po na interest pagka tayo po ay nakaipon na pwede na natin ilagay sa e-bank, sa mga electronic banking po. Diba? Kaya nga napakaganda kung tayo po ay nag-iipon. Kaya nga this 2025, sikapin na po natin at kopyahin na natin si Kuya Rogelio kung nakayanan niya. Kakayanin mo rin yan. Maraming salamat po. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Martes. Food security emergency para mapababa ang presyo ng bigas, idiniklara na ng Department of Agriculture. Nasa 40 social media personalities ipinatawag sa pagdinig sa Kamara tungkol sa fake news. Chopper na bumagsak sa Nueva Ecija matapos ihatid si Senator Bato de la Rosa, iniimbestigahan na. Ngayong kabi-kabila ang plane crash, lalo na sa Amerika. Paano nga ba sinisiguro ng ating mga otoridad na ligtas pa ring bumiyahe sa himpapawid? Pakikiramay sa pagpanaw ng Taiwanese actress na si Barbie Su o mas kilala natin bilang si Sunshine ng Meteor Garden. Tuloy ang buhos. Barbie, may sakit na raw pala sa puso bago mabiktima ng influenza outbreak sa Japan. At soul siren na si Nina, ipinakilala na bilang juke boss sa Singaling. Balitang mainit-init pa! One Balita Pilipinas. Yan
Cheryl Cose. One Balita Pilipinas. Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Swerteng nakaligtas ang isang lola matapos pagsasaksakin sa kanilang bahay sa North Cotabato. Ang suspect nagpahuli at umami naman sa krimen. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tinamon ng isang lola sa North Cotabato nang pasukin siya ng isang lalaki sa kanyang bahay sa Midsaya. Bandang 3:00 ng madaling araw nitong Sabado, nagising ang 64 anyos na si Elena Fernandez sa ingay na narinig sa tabi ng tinutulugang kwarto. Laking gulat ni Lola nang tumambad ang isang di kilalang lalaki. Bigla na lang itong nanaksak dahil dito nagising din ang iba pang kasama ng matanda. Doon sa pursuit natin, ma'am, kasi may nakakita ko, na-identify naman ng biktima talaga niya yung nanaksak itong suspect po, nahuli ko. Doon lang po sa barangay po. Ang motibo na itong suspect is pagnanakaw po. Kinilala ang suspect na si alias Eduardo, 21 anyos, taga Lebac, Sultan Kudarat, pero pansamantalang nanunuluyan sa Midsaya. Ayon sa mga pulis, inamin ng suspect ang krimen nang maaresto na siya. Ang motibo, pagnanakaw. Mahaharap siya sa kasong frustrated murder. Si Lola Elena, nasa ospital pa, bagaman napuruhan siya sa balikat at magkabilang tuhod. Maayos na ang kalagayan niya. Gumagawa ng mga ganitong krimen, ay po, nakabulitan, ay hindi kami titigil, para ma-stop itong ginagawa nila, at mayroon akong babalatak nila, at kung gagawa pa sila ng hindi kanas-nais dito sa bayan ng Midsaya, siguro may pagkalalagyan sila, Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang muka ng balita. Posibleng abutin ng isang buwan ang investigasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa bumagsak na helicopter sa Gimba, Nueva Ecija. Nag-crash ang helicopter na may registration number na RPC 3424 nitong Sabado. Patay ang 25 anyos na piloto na si Captain Julia Flory Monzon po. Nangyari ang trahedya matapos ihatid si Senator Bato de la Rosa sa Baguio. Kaugnay niyan, makakausap natin si CAAP spokesperson Eric Apolonio. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Eric. Magandang tanghali po, Ma'am Sherry. Sir Eric, kumusta po so far yung ating investigasyon? Ongoing pa rin po yung nandun po yung ating mga accident investigators sa crash site dahil kinukuha po yung mga ibang piece of evidence, Kasi kailangan ma-retrieve yung buong yung helicopter parts na yan at ilalagay sa isang lugar at reconstruct. Isa ho kasi yan sa major factor para malaman natin, especially doon sa engine, kung what causes the crash. Sinabi po ng pasahero ng chopper na si Senator Bato de la Rosa na maayos naman daw po yung panahon nang lumipad sila papuntang Baguio at nanindigan din siyang competent at skilled pilot po itong si Captain. So, totally ruled out na ba yung weather sa mga naging dahilan po ng chopper crash? Isa hong factors yan na kailangan nating suriin. Dahil unang-una, hindi naman tayo pwedeng mag-depend sa visual, Dahil may mga tinatawag na tayong CAT, yung Clear Air Turbulence. Nangyayari po yan, especially din sa mga commercial airline. Kung nakikita nyo, marami nasasaktan dahil hindi naka-seatbelt. Hindi yung nadedetect yan ng radar Hindi yung nakikita At saka ang panahon naman, Sir Eric, kahit na sabihin mong maganda nung lumilipad, may biglaan niya na pag-iiba ng panahon, di ba? Yung ihip ng hangin, biglang nag-iiba. May mga pagkakataong ganon. Tama po yan. At isang factor po yan na kinoconsider plus yung ating mga service record ng piloto at saka yung engine, yung aircraft, at saka yung kanyang proficiency test kung tama ba, updated lahat po kanyang requirements sa CAAP. Sinabi rin daw po ni Senator Bato de la Rosa na may mga pagkakataong namamatay daw yung makina kahit nung nasa ere sila. Ano ho bang ibig sabihin nun? Ibig sabihin ho ba problemado talaga yung helicopter or may mga helicopter na talaga pong ganun?
Well, ang mga piloto naman ho, at talagang ano yan, talagang trained sila, no? Kahit engine out yan, basta nagro-rotate pa, huwag lang i-install yung rotor, o pwede pang maibaba in an emergency. Pero sinabi rin po ninyo na mahirap nang paandarin ang chopper noong mag-refuel ito sa Bolinao, Pangasinan. Bakit pinayagan pa Yung rin po pong lumipad? Yun po ang report ng ating ground personnel doon sa airport. Pero kasi po, yan call ng pilot yan dahil na-assist naman niya. Train siya dyan kung po pwede pa talaga ilipad o hindi. Pero may pagkakataon bang nag-distress call po itong si Captain? Well, malalaman ho natin yan doon sa radio communications. Pero as far as yung ating Philippine Aeronautic Rescue Coordination Center dito sa CAAP, naka-receive ho kami ng 6 na ELT alerts. Ano? Ang ELT po, yan yung nakalagay doon sa likod ng aircraft. At nag-activate ho yan kung sakaling magkaroon ng crash by land or by sea. Okay. So, 6 po ang natanggap or nakita. Tama po, 704, between 704 to 714. 7:04 to 7. At yun nga po, na ito na po yung senyales na may problema na doon sa chopper. Tama po yan. Dahil in-alert na kami na may problema yung chopper business. Pag ganun pong na-alert na, ano po ang nagiging aksyon ng CAAP agad? Immediately ho, nagko-communicate kami doon sa nearest area ng mga towers natin sa mga airports, ano? Para ma-determine. Kasi minsan binabalidate din natin dyan dahil minsan naman hindi na tayo kakasiguro kung talaga nag-malfunction lang yung LT or what. Ano? Pero at least natitrace ho namin kaagad kung saan ang galing aircraft at impossible crash site po sa kalo. At sa sitwasyon po nito ay sa May Nueva Ecija, mayroon naman pong malapit at agad nakaresponde. Tama po. At nauna ho yung Gimba Police, sila ho ang unang nag-rescue dyan. At yun po, na-retrieve ho yung body ng 50. At they try to resuscitate it, pero hindi na. Dahil medyo malalim yung binauna ng aircraft. Doon po sa, para po lang updated yung ating mga manonood, may mga information or statement na po ba tayong nakuha mula doon sa mga nakakita kung paano po ang nangyari, paano yung pagkakabagsak ng helicopter? Kasama po yan doon sa inimbestigan ng ground investigators natin. Kaya ho medyo nagtatagal dahil hindi naman po pwedeng come up with the results kaagad kung hindi lahat pagsasama-samahin ng piece of evidence. Pero may nakuha na po ba tayong advance information or kwento ng mga residente po around the area? Meron na po, but hindi po namin kasi pwede i-divulge lahat mo ng information ngayon at unless nakumpleto natin at officially po pwede namin i-declare yan kung naibigay na ng ating Air Accident Investigators yung report sa ating Director General. At sabi niya nga po ay posibleng abutin ng buwan para bago po makapaglabas ng resulta sa ginagawang investigasyon, Sir Eric? Tama po, dahil lahat po ng data kailangan yung sa pag-asa, yung during that time, yung ating mga records, kukunin lahat yan. Tapos yung what happened after Baguio, ititrace back po yan para malaman. At especially yung engine, talagang iisa-isahin ho yan. Baka doon na naging problema. Sunod-sunod po ang plane crash incident sa Amerika. Paano po natin tinitiyak na hindi ito mangyayari sa bansa? Masasabi pa rin bang ligtas pa rin ang paglipad? Well, kung ang paglipad po ang issue, still ang air travel still the safest. Kasi ang data ho, 1:1.4 million para ma-aksidente o mamatay isang pasahero sa isang aircraft. Well, sa land ho is 704 only. Ang galing ho yung data sa Harvard. Singit na rin po namin kasi election period, Sir Eric, marami po ang mga politikong gagamit po ng helicopter. Ito po ba, para sa pangangampanya, ito po ba under sa jurisdiction nyo po?
Pag ho yung aircraft is registered as commercial aircraft o GenAb, sa CAAP po yun. Pero pag military ho is sa Philippine Air Force po ito. Marami pong salamat, CAAP spokesperson Eric Apolonio. Magandang tanghali po, sir. Sa iba pang balita, marami pa ring nalulungkot sa pagpanaw ng Taiwanese actress na si Barbie Hsu. Isa sa mga umalala sa kanya ang Pinay na nagbigay boses sa karakter niyang si Sanchai sa Meteor Garden. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Amy Atienza. Year 2003 nang umere at sumikat sa Pilipinas ang Tagalog version ng Taiwanese teleserye na Meteor Garden. Isa sa mga dubbers si Cynthia Villanueva na nagbigay ng boses sa karakter ni Sanchai, played by Barbie Hsu. Kaya isa rin si Cynthia sa nalungkot sa balita ng pagpanaw ng 48-year-old actress. Ang dami ng messages na pumasok sa Facebook Messenger ko. And I didn't know about this. Pati may mga missed call pa ako. Sabi ko, what's going on? But yeah, although it's really sad, you know, dahil mukhang bigla-bigla yung pagkapanaw ni Barbie Hsu. Wala na sa dubbing industry si Cynthia, pero paniniwala niya, marami pa rin ang hanggang ngayon ay hindi malilimutan ang hinatid na kilig ng mga eksena ni na Barbie at Jerry Yan, aka Downing Hsu. She gave us joy, she gave us laughter, kinilig tayo. Kumbaga, yun yung moment na kinalimutan natin yung problema. We were just focused on the story and the love story of Sanchai and Downing Hsu. So, yeah, so napakalaking impact na ginampanan ni Sanchai sa buhay natin. Nang matapos ang serye noong 2002, nagtuloy-tuloy ang karera ni Barbie sa iba't ibang series, show at product endorsements. Noong 2010, ikinasal si Barbie sa Chinese entrepreneur na si Wang Xiaofei. Nagkaroon sila ng 2 anak pero nauwi sa divorce noong 2021. March 2022, nagkabalikan sina Barbie at dati niyang Korean boyfriend na si Ko Jun-yup. Bukod sa Meteor Garden, kabilang sa mga huling proyekto ni Barbie ang mga pelikulang Motorway at Croczilla, kung saan siya nanalong Best Actress sa Macau International Movies Festival. Nitong Lunes lang nang pumutok ang balita ng pagpanaw ni Barbie dahil sa flu complications na nagdulot ng pneumonia. Ayon sa kanyang kapatid, kabibisita lang nila sa Japan para sa Lunar New Year holidays nang magkasakit ang aktres. Tiyempo namang may influenza outbreak sa Japan simula pa noong Disyembre. Base pa sa mga report, dati nang may heart condition na mitral valve prolapse at epilepsy ang aktres. Mobile Journal, Amy Atienza po. Hatid ang mukha ng balita. Susunod, food security emergency. Paano at kailan nga ba magsisimulang o masisimulang mapababa ang presyo ng bigas? At samahan ng private schools kumalas sa NTF-ELCAC. Ano kaya ang dahilan? Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Ngayong linggo na ipadadala sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez ang mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Hanggang February 7 o sa Biyernes na lang kasi ang sesyon, pagkatapos ay magkakaroon ng break bilang paghahanda sa eleksyon. Kaya sabi ni Secretary General Reginald Velasco, ipapasa na ang 3 impeachment complaints kahit wala pa ang ika-4 na reklamo. Sa kabila nito, nananatili namang mataas ang trust rating kina Vice President Sara Duterte at Pangulong Bongbong Marcos. Bumaba man ng 4 na puntos mula noong Disyembre, nasa 50% pa rin ang nagtitiwala kay PBBM, habang 49% ang nagsabing tiwala pa rin sila kay VP Sara.
Naniniwala naman si Gabriela Party List Representative Arlene Brosas na si Pangulong Marcos ang nagiging dahilan ng delay sa impeachment. I believe yung presidente kasi nag-declare kasi siya ng mga kung ano-anong sinabi niya tungkol dito sa impeachment complaint kung saan ngayon apektado yung ating mga kongresista. Hindi pwedeng mixed signals pag ganyan eh. Nagsasagawa ng pagdinig ang Kongreso sa talamak na pagkalat ng fake news online. Pero sa 40 social media personalities na inimbitahan sa hearing, 3 lang ang dumating. Para sa update, magbabalita live mula sa Batasang Pambansa, si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, sino-sino ang humarap at ano ang pakay ng pagdinig? Cheryl, so far nakita pa lang natin na sa loob ay ang mga kawani ng House of Representatives at sina Attorney Ricky Tomortorgo, Malu Tiquia at Mark Louis Gamboa ang 3 social media influencers o vloggers na dumating. 40 lahat ng vloggers ang inimbitahan. May kasama ring resource persons mula sa government agencies, independent news outfits at academe. Ilan sa mga excuse ng hindi dumalo? Out of the country, legal response sa imbitasyon na pag-decline at ang pag-question sa legalidad ng isinasagawang probe. Hahaina naman ang mga hindi dumalo ng show cause order at mayroong invalid excuses. Tri-committee ng Kamara ang nanguna sa pagdinig o ang mga komite ng Public Order and Safety, Information Communications Technology at Public Information. Pakay nilang silipin ang paglaganap ng fake news at disinformation sa bansa, partikular sa online platforms. Layo ng pagdinig na matukoy kung may mga pamamaraan ba ang mga vlogger para pigilan ang pang-aabuso sa freedom of expression o maiwasang magkagulo o makagulo sa isip ng mga tao. Ito rin daw ay para masiguro na mayroong accountability ang mga nagpapakalat ng fake news. Una nang nagbahagi si Dr. Jonathan Ong na isang propesor mula sa University of Massachusetts at Dr. Rachel Khan mula sa University of the Philippines. Ayon sa kanila, kailangang iangat ang awareness at pagiging alerto ng mga tao sa loob at labas ng bansa sa kahit na anong impormasyon na kanilang makikita. Lalo pat nagiging business na ang disinformation na mabilis na lumalaki. Susunod namang magbabahagi ang mga mula sa government agencies at independent media outfits at posibleng makarinig din mamaya ng pagpapaliwanag mula sa 3 dumalong vloggers sa interpellation. Cheryl, inaasahan na sa mga susunod pang pagdinig ay posibleng madagdagan ang resource persons. Ito ay upang lalong maintindihan kung ano ang pinagmumulan ng disinformation at kung paano nila ito malalabanan. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Merimon Reyes. Pumalas na sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ang Coordinating Council of Private Educational Associations o COCOPEA. Layunin daw nitong maprotektahan ang kanilang academic freedom na mahalaga umano ang papel sa isang demokratikong lipunan. Suportado pa rin naman daw nila ang misyon ng NTF-ELCAC na pagkakaisa, kapayapaan, seguridad at pag-unlad. Kaugnay niyan, makakausap natin si Attorney Joseph Noel Estrada, ang Legal Counsel ng COCOPEA. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali sa iyo, Cheryl, at sa inyong mga taga-panood at taga-subaybay. Attorney Estrada, balikan lamang po natin. Kailan at ano po yung dahilan ng pagsali ng COCOPEA sa NTF-ELCAC? Ang COCOPEA po ay naging miyembro ng task force noong November lamang last year. Kaya po ito naging miyembro ay dahil din po sa pag-imbita sa amin sa maraming okasyon na kami ay kinakausap tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa papel ng mga eskwelahan sa pag-maintain ng peace and order and of course in promoting unity. So I think it was voluntary on our part to be a member of the NTF-ELCAC. Kaya lang po nung around December nagkaroon po ulit ng pagpupulong ang leadership ng COCOPEA at napagkasunduan na maari nating ipagpatuloy yung ating engagement with the NTF-ELCAC on matters that mutually benefit us, but we would like to maintain our nature as an independent organization. Kaya po kami ay nakapagdesisyon na to respectfully ask that we be withdrawn from the membership from the task force. Gaano po ba karaming private educational associations ang nasa ilalim po ng COCOPEA, attorney?
yung meron tayong 5 major educational associations sa Cocopea. Ito ay from the faith-based schools, yung mga Catholic and Christian schools. Meron tayong the big universities and colleges, meron tayong mga tech-walk institutes, at meron din tayong mga community schools. All in all, around 2,500 member schools ang nakapaloob po sa Cocopea. So, doong nagmiyembro po, pumayag po kayong ang Cocopea maging miyembro po ng NTF-ELCAC. Majority of the 2,500 po ay umokay. Tapos, kailan po nagsimula? I mean, ang iksi isang buwan lamang po, ay gusto nyo na pong humiwalay. Yes. Ano po yung talagang naging mitsa ng pagkalas po? Academic freedom po ang isa sa tinukoy yung dahilan ng pagkalas. Ano po ang ibig sabihin nito? Tama po yun. Well, alam nyo, yung bagay na ganito kasi talagang this is a continuing discussion for us. No, hindi po ito natatapos sa isang pagdesisyon lamang. Talagang lagi we always assess where we are in our role in our education sector. Alam niyo po, ang isang talagang practical na dahilan ay alam naman po natin yung mga problema ngayon sa education sector at napakarami po namin kinakaharap ng mga activities at we want to focus our resources and our energies there. At doon naman talaga ang expertise namin sa education. Last week or just couple of weeks, yung pong year 2 report ng EDCOM 2 ay lumabas na. At marami po doon mga babantayan kami na reforms na para maipatupad, no? At bago pa yan, marami rin tayo mga bills na binabantayan sa Kongreso. So, sa amin pong palagay ay when we reassess our organization, sabi namin, baka hindi natin magampanan ng mabuti yung ating tungkulin being member of the task force at minabuti nga po namin na mag-decide na mag-withdraw na yung aming formal membership. Then secondly, of course, like we mentioned, academic freedom, that has always been our core advocacy. So we want to maintain that independence from government. While we maintain our collaboration, we also would like to maintain that independence from government. Sa statement po ng NTF-ELCAC, sinabi po nitong internal matter ang ginawa po ninyong pagkalas. Pero wala ho bang kinalaman ito sa pagiging kilala ng NTF-ELCAC or naging issue po sa samahan sa Cocopea, yung issue po ng red tagging sa NTF-ELCAC? Or isa po itong concern so din far, po? Yung specific sa NTF-ELCAC, so far wala pa namang talagang napabalita na red tagging. I think siguro 2019, I think 2 months before the formal organization of the NTF-ELCAC, yun na nagkaroon ng parang issue na red tagging of some private universities and colleges na napabalita without validation. So, but there was no NTF-ELCAC then. Pero syempre lagi namin iniisip din yun na sana hindi na maulit yon and I hope that when that happens, makapagsalita kami independently. No, kasi ang mahirap yung hindi tayo, pag mangyari yun ngayon at kami ay nasa task force, baka kami ay hindi makapagsalita ng independent of the task force. Pero these are all just theoretical. And then tama po yung sinabi naman ng task force, this is really internal to us. At kaya po kami nakapag-decide, yes. And Attorney Estrada, katulad po ng sinabi nyo, at ayon na rin po sa kanila, ay magpapatuloy naman yung pagkikipagtulungan ninyo sa NTF-ELCAC. Pero again, sa paanong paraan po? Well, doon lamang siguro, syempre pipiliin din namin. No? Doon lamang sa mga subject matters that are aligned with our goals and aspirations also. Syempre, hindi namin, syempre tututulan namin kung merong whatever violation of due process or the rights of our students or red tagging of schools. Syempre, yung mga yon, it goes beyond the NTF-ELCAC as an organization. Tatayuan namin yun as a matter of issue. Because Cocopea has been that way. Kami naman, we stand on social issues and we're apolitical. No? We don't support or we don't campaign against political figures. So, yan po ay tatayuan pa rin po ng Cocopea. And then those matters naman that align with our objectives, we will be supporting din po. Noong 2018, pinuna po ang mga private institution na breeding ground ng komunista. Ano po ang panig nyo rito? Nag-improve ho ba ang sitwasyon?
nung nangyari yon, I think it was also naging banner story yan. Nagsalita po ang COCOPEA noon dahil kami po ay nanindigan na yung mga eskwelahan po doon na nasa listaan, these are legitimate higher education institutions, and we deny that these are used as breeding grounds for recruitment for in joining the Communist Party. And at the time talaga there was no validation naman eh. There was no due process. So ayaw po naming syempre maulit 'yon, no? Sa kahit anumang paraan or kahit sino pang organization ay dapat po hindi po gawin 'yon dahil maaari pong mapahamak ang mga estudyante ng mga eskwelahan na ito. Panghuli na lamang po, itanong na rin po namin yung panig ninyo sa anti-adolescent pregnancy bill. Nakonsulta po ba ang inyong hanay nang i-draft po ito? Wala pa po ulit napapatawag na hearing tungkol po dito. Ang sa amin naman po, we are not totally against it. But there are certain legal principles na dapat pong nandoon. Unang-una po ay hindi po pwedeng totally exclude natin ang ating mga parents, no? Ng mga estudyante na ito before the matter of sex education is introduced in the curriculum. That's number one. Hindi po pwedeng nakalagay sa bill ay without parental consent in terms of education and access to health facilities na may kinalaman po sa sex at teenage pregnancy. And then pangalawa, ang concern po namin ay dapat ay age appropriate ang i-introduce sa curriculum. At pangatlo, dapat po bigyan ng enough flexibility and latitude yung ating pong mga private educational institutions in designing and in designing the curriculum. Dapat hindi yan state-sponsored na para sa lahat. No? Dapat bigyan natin ng karapatan yung mga eskwelahan na gawin yung curriculum na naaangkop sa kanilang mga estudyante. Lalo na po sa amin, marami po kami mga faith-based schools, meaning Catholic schools, Christian schools, at iba po ang kanilang approach pagdating po dito. Marami pong salamat sa inyong oras, Attorney Joseph Noel Estrada ng COCOPEA. Nagdeklara na ng food security emergency sa bigas ang Department of Agriculture. Inirekomenda ito ng National Price Coordinating Council dahil sa nila'y extraordinary na pagtaas ng presyo ng lokal na bigas. Yan ay kahit na bumaba na ang taripa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, dahil sa food security emergency, maaari nang ilabas ng National Food Authority o NFA ang kanilang buffer stock sa mga ahensya ng gobyerno, LGU at kadiwa ng Pangulo Program. Kaugnay niyan, magkakasama natin si Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa. ASEC, magandang tanghali po. Cheryl, magandang tanghali po sa lahat. ASEC, ano po ang mangyayari ngayong nagdeklara na ng food security emergency? Pangunahin dito, Cheryl, ang ating National Food Authority ay pwede na maglabas ng kanyang stocks at nabanggit nga kanina sa pulong balitaan na ilalabas ito at 33 pesos per kilo para sa ating mga LGUs at iba pang government agencies na interesadong bumili ng bigas ng NFA. Kailan po ilalabas sa merkado ang NFA rice? Inaayos na lang yung guidelines. Posible kung hindi man bukas sa susunod na araw ay masimula na maglabas ang NFA ng katawangang FPI para sa ating mga lokal na pamahalaan. At ASEC, gaano po karaming supply ng NFA rice ang ibubuhos sa merkado at anong klase po ito? Paunang tinatarget yung kalahati ng stocks niya na 300,000 metric tons. So ang ilalabas ay 150,000 metric tons muna. Opo. Pero saang mga lugar po ito? Saang unang prioridad nyong maabot nito pong 33 pesos per kilo na bigas? Pangunahin, Cheryl, dito sa National Capital Region dahil dito mataas na-record yung extraordinary increase sa presyo ng bigas. Tinitingnan din ng PSA. So ang Region 7, outside of Metro Manila, ay tinitingnan natin yung mga key metro areas din na naging mataas yung presyo ng mga nakalipas na buwan.
Tapos paano po ang bilihan nun, ASEC? May limit po ba? Ang limit ay doon sa babagsakan ng NFA kasi bawat area merong corresponding na possible na allocation per LGU at from LGU to consumers. So si LGU na yung mamamahalan. Sila na po ang magde-decide kung ilang kilo per family ang pwedeng bentahan or per individual. Yes, o maglalabas naman din ng guidelines kahit kung hindi susunod na araw. Ang guidelines nito katuwang ang ating LGUs at saka government agencies. Opo, may tansya ba ang DA kung gaano po katagal bago nito mapababa yun talaga pong presyuhan ng bigas? Ang target natin ay sa lalo madaling panahon pero may kakaroon tayo ng periodic review kung we are nearing already doon sa objectives natin na pababain talaga yung presyo. Pero may wala pang nakalagay na deadline. Opo. Doon sa resolution, doon sa declaration, but nakalagay naman doon na anytime pwedeng i-lift ng ating taling. Pero may commitment po ba mula sa rice retailers na magbababa nga sila ng presyo kapag ipinatupad itong food security emergency? Ang ano kasi dito, Cheryl, ay ang ilalabas natin yung presyo ng NFA na 35 pesos ang commitment natin sa ating mga LGUs na pwede nilang mabenta kasi ilalabas natin ito at 33 pesos per kilo. So may kakaroon ng kasunduan na dapat ilalabas nila ito at 35 pesos. At yan ay imo-monitor ng ating ng ating NFA, ng kasama ang DTI at saka yung ating AMAS. Anong klaseng bigas po ito, ASEC? Ito ay well-milled rice na bigas natin, 25% broken. At 0 to 3 months. Kumbaga pwedeng bago hanggang 3 months yung stocks ng NFA na ilalabas. Paano po kung hindi rin sumunod yung mga iba po na mapababa, yung iba pang klase ng bigas? Kakayanin po ba itong magpapatuloy ng ganito? Yung pong stocks natin, ibig sabihin po ba hanggat hindi po natin stabilize or nagiging tama ang presyo ng bigas, ay patuloy po natin gagamitin yung stocks ng NFA? We are hoping na mapababa niya yung presyo sa merkado pero of course hindi naman natin nakalagay kasi doon sa NPCC resolution hanggang ma-reach lang yung level prior doon sa July 2023 na biglaang pag-shoot up ng presyo ng bigas. May presyo actually doon yung regular at well-milled rice. Kung di ako nagkakamali, nasa between 41 to 45 pesos ng regular at well-milled rice. So, naman yan, posibleng abutin yung ganung presyuhan sa mga susunod na panahon. Pero sinasabi rin ng ating batas, yung RA 12078, if in case kulangin ang NFA, pwede namang mamili uli sa lokal na source yung ating DA para mapunan yung pagkukulang ng NFA. Ang kagandahan dito, Cheryl, ay by February, ngayong February, mag-start na uli yung anihan hanggang Abril ito. So timing lang din. Kamakailan po nagbaba ng taripa sa imported na bigas tapos nagpatupad pa ng maximum SRP. Hindi po ba ito naging epektibo sa pag-control ng presyo? Kaya po tayo, tinuloy na yung pagdideklara po nitong paglalabas ng bigas na NFA na nasa 35 pesos ang bentahan. Pero kung titingnan mo yung pagtaas ng inflation simula nga noong July hanggang December last year, makita natin doon sa actual data ng PSA, grabe ang itinaas. Nagsimula siyang bumaba actually July, August last year, simula na magkaroon ng Executive Order 62. Pero hindi ganun kabilis kumpara doon sa bilis ng pagtaas. So yung presyo ng bigas prior to July 2023, kumpara natin ngayon, hindi pa rin ganun kalaki yung binaba o inalintulad. Kaya nagkaroon pa rin ng deklarasyon ng food security emergency
para at least ma-ensure talaga natin yung magandang pagbaba ng presyo ng bigas. Again, hanggang kailan po ipatutupad ang Food Security Emergency, ASEC? At bigas lamang po ba ang magiging saklaw nitong Food Security Emergency? Bigas lang ang saklaw kasi ito ay nakapaloob sa provisions ng Republic Act 12078 o yung amenda sa Rice Tarification Law. Again, on the deadline kung kailan ito ipapatupad, again, subject ito sa aming review at kung makita natin na pwede na magkakaroon ulit ng rekomendasyon para i-lift naman yung nasabing deklarasyon. Isingit na rin po namin, ASEC, yung ginawang pagkontra po ng Philippine Egg Board Association sa sinabi ng inyong ahensya na may posibleng shortage ng itlog sa summer. Ano po ang basihan ng DA? Kasi maaari raw po itong magdulot ng artificial price hike sa itlog, yung pronouncement na ito. Nagiging proactive lang ang kagawaran, of course, sa panguna ng ating kalihim, hinggil dito sa issue na ito. Kasi kung titingnan natin ang trend, yung cycle ng production ng itlog, totoo naman sa ngayon talaga may oversupply pa. Pero pag nagkakaroon kasi ng oversupply, lalo ngayong January, February hanggang March, ang tendency kasi ay magkaroon ng culling para makontrol yung pagdami ng ating layer tsaka ng itlog. Pag nagkataon naman ito, bigla namang nagkukulang ng supply, hindi naman nagkukulang per se kung hindi malaki yung nababawas at tumataas bigla yung presyo ng itlog. So nagiging proactive lang tayo na hindi maulit yung mga nangyari na dati na biglang nagkakaroon ng disruption sa supply at nagkakaroon ng sobrang pagtaas sa presyo. At of course, proactive stance din natin against avian influenza na nangyayari sa Amerika ngayon na sobrang mahal ang itlog at kulang din. Marami pong salamat sa inyong oras. Agriculture ASEC Arnel de Mesa. Magandang tanghali po. Sa iba pang balita, arestado ang nominee ng Magsasaka Party List dahil sa kasong murder. Pero may dagdag pang reklamong isasampa sa kanya matapos takasan at sagasaan ang ilang pulis na aaresto sa kanya. Magbabalita, Simon Gualvez. Nagmaniobra sa kabiglang humarurot ang puting pickup na yan na nahagip ng CCTV sa Manggaan, Pasig magtatanghali ng Linggo. Naipit naman ng pickup ang kasalubong na motorsiklo at napuruhan ng sakay. Pero ang sasakyan, humarurot lang palayo. Nakilalang nagmamaneo ng pickup na si Legion de la Cruz, third nominee ng Magsasaka Party List. Hinahainan daw siya ng arrest warrant para sa kasong murder nang subukang tumakas. Yun nga lang, dead end pala ang kalsadang pinasukan niya. Nung in-inform siya, bumunot na ngayon siya ng baril. So, inunaan na ngayon ng pulis natin. Ngayon, nung pinutukan na ng pulis natin, sumakay na siya sa sasakyan niya. Di niya alam na yung tinakbuhan niya, walang exit. Pero sa panayam namin kay De La Cruz sa telepono sa pamamagitan ng kanyang abogado, itinanggi niyang may dala siyang baril dahil sa umiiral na gun ban. Pag malapit na yun nasa driver's side, binaban ko. Tapos may sinabi siyang about something sa pag-ahente ng lupa. Weird sa akin, tapos nakita ko yung sa kanan niya, pabunot na ng baril. Tinakbuhan ko na kasi ang nisip ko niya, assassin na to. Hindi rin daw agad nagpakilala ang mga pulis. Naunang na-report na nawawala si De La Cruz ng ilang oras. Sakto namang natsyempohan siya ng executive assistant nito na isinasakay sa police mobile sa Pasig. Sinubukan daw nilang sundan ng police convoy pero tila hinaras din ng mga hindi nagpakilalang pulis. Yung convoy ng police mobile ay nilabasan kami ng baril. Tapos bakit daw kami sumusunod? Itinanggi naman ng PNP na planong patayin ng mga pulis si De La Cruz. Hindi rin daw nakauniforme ang mga pulis para hindi mabulilyaso ang operasyon. What's important sir is nung siya ay inaresto, nagpakilala yung ating mga pulis. Git pa ng PNP, sumunod sa tamang operational procedure ang Marikina Police. Pag-ilinaw ng mga pulis, mahigit 1 linggo rin nila tinitigas si De La Cruz mula nang makita ito sa bahagi ng Marikina. Sakto namang may nakapending ang arrest warrant laban sa kanya para sa kasong murder matapos din nilang i-verify sa Las Piñas Regional Trial Court. Base sa mga dokumento ng mga pulis, 2020 pa ang kasong kinakaharap ni De La Cruz. Pero sa tingin ng kanyang abogado, konektado ang mga kasong yan sa 1992 murder case kasamang ilang leader at miyembro ng Alex Bungkayaw Brigade o ABB. Parte noon si De La Cruz ng paksyong ito ng New People's Army pero tinalikuran na niya ang pagiging rebelde. He told me that since 2004,
nominee na siya ng mga party list. And he has been organizing farmers, communities, and workers since then. Dahil nga since 2000, nagkaroon sila daw ng peace agreement with the Arab government, year 2000. Lahat ng mga kaso daw before the 2000 peace agreement ay may immunity from suit sila based on that agreement. Sa ngayon, nagpapagaling na sa ospital ang nasagasaang pulis ni De La Cruz. Nasira naman ang 4 na sasakyan at isang motorsiklo sa pagtakas niya. Bukod sa kasong murder, maharap pa siya sa patong-patong na kaso, kabilang ang frustrated homicide, malicious mischief, illegal possession of firearms at paglabag sa election gun ban. Ako, si Mon Gualvez, para sa 1PH. Isang 12-story public school building ang itatayo sa Cebu. Solusyon daw nila ito sa kinukulang na espasyo sa mga paaralan. Magbabalita si Dale Israel ng One News Cebu. 12 palapag na medium-rise school building ang itatayo sa Don Vicente Rama Memorial National High School sa Cebu. Una itong public school building na ganito kataas. Ito raw ang naging konsepto dahil sa kakulangan ng espasyo sa ilang mga syudad. Dahil sa kakulangan dito sa Cebu, sa Quezon City, sa Makati, wala na pong lupa. Yan ang problema ng mga eskwelahan sa buong Pilipinas sa mga lungsod. Or in the cities, ladies and gentlemen, we no longer have any buildable space. 42 modern classroom at 9 na workshop rooms para sa junior at senior high school ang ilalagay sa gusali. Magkakaroon din ng malalaking comfort rooms at shower, pati canteen at elevator. Ayon kay Secretary Manuel Bonoan, magiging typhoon at earthquake-proof ang building. Meron din itong eco-friendly at solar energy-efficient lighting system, flood mitigation devices, at i-maximize nito ang natural ventilation para sa mga classrooms. Overall, it is a flexible educational facility aesthetically designed with international standards, with modern classrooms, complete with laboratory workshops, library, canteen, and office catering the needs of all the students and occupants. Sisimulan ang construction ng gusali sa Marso at target tapusin sa Disyembre. Kaya karagdagang 5,000 estudyante ang pwedeng makapag-enroll sa eskwelahan. Dale Israel, One News, Cebu. May bagong presidente at CEO ang PhilHealth. Nanumpa kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang ang US-trained orthopedic surgeon na si Dr. Edwin Mercado. Pinalitan niya si Emmanuel Ledesma bilang pinuno ng state insurer. Naging vice chairman ng Mercado General Hospital at QualiMed Health Network si Mercado. Isa itong healthcare facility chain na binubuo ng 4 na general hospitals at mahigit 100 iba pang healthcare facilities. Magandang tanghali mga kapatid. Mas maraming tourist sites ang binuksan sa loob ng Intramuros ng National Commission for Culture and the Arts. Kaya naman, hindi na lang daw one-day destination ang Intramuros. Ikaw kapatid, anong paborito o gusto mong pasyalan sa Maynila at bakit? Tara samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Sa museum po. Bakit doon? Maganda po kasi yung mga art po sa museum eh. Tsaka po kapag po gumagala kami ng kaibigan ko po, libre lang din po. Ganun. Bali po para po sa akin sa wildlife po. Kasi malapit na po sa amin. Hindi po masyadong hirap sa biyahe po. Yun lang po. Sa Ocean Park. Bakit doon? Wala, iba-iba kasi yung animals doon. Oo. At saka, kala mo talaga nasa ilalim ka na dagat. Sa Intramuros, yan dati favorite kong puntahan noon. Lalo na nung kaming dalawa ng aking nandun kami lagi. At saka maganda pasyalan ngayon. Tahimik. Tsaka marami na rin pagkain ngayon sa Intramuros. Pwede ka nang maglibang-libang o kumain kung gusto mo pag nagugutom ka. Tsaka marami sila mga exhibit. Tsaka yung mga lugar na pwede mong kung gusto mo ng tahimik na lugar, pani ka lang sa itaas at magmuni-muni, okay na. Sa Maynila, dito sa may Luneta. Ayan, Luneta. Kasi maraming park siya, maraming pasyalan doon, makikita ng bata, yung maraming tambayan, may mapkainan na rin, may mga kiosk. Ako inyong haninang bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian.
Hola mga kapatid, eto na nga, papunta na tayo sa ating secret location ngayong araw na ito. Well, dito pa rin tayo sa Luzon. Yun muna yung pwede ko i-share sa inyo. But anyway, puntahan muna natin yung mga top story natin kasi eto na ha, nireveal na yung bagong juke boss sa Singaling. Sino nga ba siya? Nandito po sa report na ito. Patindi ng patindi ang lineup ng mga juke bosses ng Singaling. Just last week, umarangkada na nga ang taping ng original Kantawanan ng Bayan. Kanya-kanyang teaser ang mga sing master at juke bosses sa kanilang mga social media pages. At binigyan tayo ng update ni OG sing master Randy Santiago na super pumped up sa comeback ng show matapos ang 2 taon. Unang-una, siyempre, nung inumpisa namin ng season 1, pandemic pa noon, pero naniwala sila na ang daming lahat ng mga tao, di ba, yung mga tinatawag nating kaawit-bahay, nandun lang sa bahay. Kaya of course, binrake natin yung season 1 na very, very successful. Kaya nagkaroon ng season 2 ang Singaling. And now, ngayon, after 2 years nang huminto muna, at ngayon, ibinabalik ngayon ang season 3 ng Singaling. Unti-unti nang pinakilala rin ang mga bagong juke boss sa tumitindi pa lalong line-up ng Singaling. Ichinika na nga sa atin, nasasali na rin si Asia's Diamond Soul Siren Nina at kasama na nga siya sa show. It's so exciting. Sobra akong happy kasi meron na naman akong magiging bagong, kumbaga, kapamilya na makakasama. It's time to give back at mag-mentor na raw sa mga aspiring singtestants. Actually, I've been thinking at the back of my mind, it's good to be, kumbaga, a judge, kumbaga, kahit papano. Kasi parang gusto ko rin, kahit papano ma-share kung ano man yung knowledge ko about music, and gusto ko rin manood ng iba-ibang talent na magagaling. Ang tanong, magiging terror juke boss nga ba si Nina o goody-goody? Siguro friendly, pero gusto ko lang sabihin yung katotohanan. Ayokong parang i-screen kung ano yung gusto kong sabihin. Kasi parang, kumbaga, kung sasabihin ko yung totoo sa kanila, para rin sa sarili nila yun eh. I-improve nila. So, sasabihin ko yun in the friendliest way possible. Pero kung kailangan daw niyang mamuna, kahit nakatrabaho pa niya dati, sasabihin daw talaga ni Nina ang kanyang honest review sa performance ng mga sasali sa Singaling. Oo nga, no? Magugulat lang ako sa umpisa, pero isipin ko na lang na kailangan ko silang i-judge. No friends dito. Abangan si Nina at ang buong tropa ng Singaling. Magbabalik ng Season 3 ngayong Marso sa TV5. Eto sa iba pang balita, magkasama-sama sa isang pelikula si Iza Calzado at Dimples Romana, ang mga super mama ng industriya ngayon. Pero yung handog nila, isang pelikula na may global appeal, The Caretakers. Watch this. Intense na katatakutan at aktingan. Yan ang handog ng 2 of the most respected actresses of this generation, sina Iza Calzado at Dimples Romana, sa Rain Entertainment-produced horror thriller film na The Caretakers. Naabutan pa ng News 5 na in character ang dalawa. It is a story of 2 mothers who simply want to take care of their families and a home that they are going to fight over. And I think the question is, who is the real owner and caretaker of the home? Ako. Ako yung caretaker eh. Ito ay kwento ng kapangyarihan ng pagmamahal that is protective. Kung sa pelikula, showdown ng mga eksena, behind the scenes, BFF na ang dalawa, lalo na pag-usapang mommyhood. Pag nag-cut na, grabe, ang taas ng rating ng chikahan namin. Masarap kasi katrabaho si Iza dahil yung energy niya, infectious. Grabe raw ang mga aabangang eksena sa The Caretakers na film nila sa isang bahay sa Bulacan. Pero alam nyo ba, kakatapos lang ng High Street nang gawin nila ito at sinabay pa ni Mama Dimps sa kanyang morning show na Good Morning Kapatid. Habang si Iza, 2 ang naging role sa nagdaang Metro Manila Film Festival. Isa na nga rito ang kanyang eksena sa The Kingdom. Mga super mama talaga. I was very thrilled that he said that, but Lino used the friend card. And then they used the Dimples card. So, sabi ko,
Ang ganda ng theme kasi yung pagiging nanay din nga. Kaya sabi ko, yeah, of course, I will do it. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nandun lang ako sa part ng buhay ko na lahat feeling ko bonus na. Alam mo yun, kasi healthy yung mga bata, nakatapos na si Kali, okay kami ni Boy, buhay tayo. So anything that comes to me on top of all of that, bonus na. Abangan ang pelikulang The Caretakers, directed by Shugo Praiko, February 26 in cinemas. Yan muna ang latest sa showbiz. Back to you guys dyan sa studio. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali hanggang bukas. Dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Quosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.